Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito naman tayo sa ating usapang magmanok po. Ngayong araw na ito mga kaibigan ako, napakainit ng panahon po. Pero ngayon medyo mahangin mga kaibigan. At saka malamig yung natin, panahon po. Iba-iba mga kaibigan, pero straight po itong medyo mainit talaga mga kaibigan. Noong isang araw nga, 42 degrees eh. Alam niyo po mga kaibigan, nagpunta ako kahapon sa Bilaran City po. May binili ako doon sa mall mga kaibigan. May nakatagpo ako na po, yung subscriber natin mga kaibigan. Biruin mo mga kaibigan kung anong tanong sa akin, boss, mayroon ba talagang pure na manok? Mayroon ba talaga daw pure na manok? Naku mga kaibigan. Kasi din, napanood ko rin yun sa Larga na, kay Iron Lady mga kaibigan. Ang tanong din niya kay yung kay Dave Aranyes ba yun? Sino ba yun? Ay tanong niya, ba? May pure pa talaga na manok. Sa ating naman dyan mga kaibigan, dating pa yan, tinatapik. Ito kasing manok mga kaibigan, pag literal talaga, wala talagang pure na manok na talagang walang halong, walang ibang bloodline na nakahalo po, mga kaibigan. Nowadays, mga kaibigan, wala na po. Kasi, mayroon tinatawag na pure mga kaibigan, if we talk about strain o bloodline ng isang manok po na ginagawa ng isang breeder na pinangalanan niya, ginawa niya, saka ginawa niyang strain mga kaibigan, minimaintain yun for how many years, ganun. Mayroon po. Pag if we talk about strain o bloodline na hinahawakan o ginagawa ng isang breeder mga kaibigan, doon tayo magbase po. If we talk about purity ng isang manok mga kaibigan, yun po. Pero pag sinasabing pure, wala talaga mga kaibigan. Pero pag sinasabi naman chapsoy, lahat ng manok po kayo chapsoy po. Kahit anong bloodline yan. Pero pag sinasabing pure, mayroon mga kaibigan. If we talk about strain o bloodline na ginagawa ng isang breeder po, yun talaga mga kaibigan. At mayroon din siyang isang tanong mga kaibigan kasi napanood daw niya yung vlog ko na 80% na tari, 20% na sa conditioning po. Hindi po sa akin yun mga kaibigan. Ako yung nag-react lang doon. Na nagsabi doon ay si Sir Lancil Laturi po. Kung sa akin naman dyan mga kaibigan ay talagang iba po. 80% talaga yung conditioning mga kaibigan. 80%, 20% lang yung tari. Kasi naman mga kaibigan, ang tari naman po ay given na yan mga kaibigan. Given na po yan. Pwera lang siguro pag dayain ka po. Pero pag sinasabi sa mga big time po, kilala mo naman yung mananari mo mga kaibigan. Hindi naman niya magtari na ihiwi yan o hindi sa eksaktong point niya po. Pag sinasabing mananari mo, hindi talaga kadayain yan. Depende lang siguro pag manalo, bigyan mo ng piso yan, 20, talagang dayain ganyan. Pero pag sinasabing mananari mo yan ang talagang tagatari mo, kada dirby mo, posibleng dayain ka dyan mga kaibigan. Kaya sa akin, conditioning 80% po. Yung tari, 20 na yan kasi given na yan. Talagang ayusin talaga yan sa mananari pag takod. Tuwira na lang siguro mga kaibigan pag medyo dayain ka po. Pero sa akin mga kaibigan, given na yan. Kasi bihira naman yung dayain ka po. Talagang close na kayo. Ikaw naman nanari sa farm na yan. Pero hindi ka na dayain dyan. Kaya sa akin, nakapagsabi po ako na medyo given na yung mananari po. Pero sa talagang labanan mga kaibigan ay napaka-importante talaga yung conditioning po. Kasi may mga tao kasi mga kaibigan na gifted talaga sila sa mga bagay na yan. Talagang marunong silang magpakilos, marunong sila kung paano magbigay ng mga vitamins o mga minerals sa isang manok po. Alam nila mga kaibigan kung paano gumagamit ng aircon, paano ilang moisture ipasok, ilang moisture ang ipalabas, ganun. Ilang kunin sa isang timbang, lalo na kung derby. Kasi iba mga kaibigan, give and take yan, 35 talaga yan. Pero ang iba mga kaibigan, lalo na pag sweaters, bumabawas siya ng 80 po. Naku, mahirap na yung mga kaibigan, lalo na pag masyado baguhan ka, mahirap yun. Okay lang yung 50. 50 mga kaibigan, talagang safe yun, kung marunong ka po. Bawasan mo ng 50, kasi naman mga kaibigan, ang sweater ay bigayin mo yun. Hindi mo nang bigyan ng tubig, pitik-pitik na lang para i-maintain yung ng isang manok. Ay talaga makuha mo yun mga kaibigan. Pero yung iba talaga, para safe sila, 35 lang talaga, yun ang give and take po. Minus na yun kung ang timbang ng manok mo, no 8. Automatic minus yun mga kaibigan, 35. Saka mo ipasa na yung timbang doon sa po. Saka napaka-importante mga kaibigan, calibrated yung timbangan mo po. Kasi pag hindi po,
ay baka mabadwit ka doon mga kaibigan, hindi magkapareha yung timbang doon sa sa talagang nagpadirbe at saka yung timbangan mo hindi magkapareha. Kailangan talaga mga kaibigan i-calibrate mo yun, isigo mo talaga sa timbangan nila po yung talaga sa dirbe mga kaibigan, kasi mahirap yun. Kasi yun talaga mga kaibigan pinaka delikado sa yung timbangan talaga po, kasi pag babadwit ka doon, magbayad ka. Yung iba napakamahal ang bayad. Magbayad ng 5,000, 10,000 ganun. Kaya sa atin mga kaibigan, sa akin po nagtanong yung sa akin, saan daw importante yung tari o conditioning po. Sa akin po conditioning mga kaibigan, kasi ilang bisis ko rin yan na i-try mga kaibigan na mag-condition ako po na yung mga moves sa isang manok na hindi talaga niya makuha. Kapag nabigyan mo siya ng mga multivitamins, so ano yung naibigay mo, daily routine exercises, gano'n, ay talagang makuha niya po talagang paano niya yung gusto mong ipagawa sa kanya mga kaibigan. Tuluyan kasi manok naman ay maturuan nga yung isda, manok pa. Tuluyan mga kaibigan, kaya napaka-importante po yung handler po. At saka kung ikaw naman ang amo, ito nga magbigay ka ng, diba, sa kada derby mga kaibigan, ito yung sa handler, ito yung sa gapper, yun talaga ang ibigay mo dapat po. Kasi yung ibang mga medyo busing mga kaibigan, bigyan lang ng medyo kalahati, nako. Yun ang mga kaibigan, yun ang pinaka-worst po. Yun ang talagang dadadayain kasi sunod po. Baka hindi na rin ayusin yung pagpakilos ng isang manok, kaibigan. Yun lang po. Yun lang ang aking may share dyan, kasi kahapon nagpunta ko sa Tagbilaran. Wala na pong may ibang naitanong yung subscriber natin. Ano daw? Baka nanood ka man ngayon, baka matawa ka. Kasi wala ba daw pure na manok? Sus na ko mga kaibigan, pag isa lang po ang ko dyan. If we talk about strain o bloodline, mayroon po na ginagawa ng isang breeder mga kaibigan. Pinangalanan po sa apelido niya, pangalan ba niya. Kaya mayroong pure mga kaibigan as a strain o bloodline ng isang manok po na ginagawa ng isang breeder. Mayroon yan mga kaibigan. Pero pag literal talaga na pure na manok na walang halo, ibang lahi, naku, wala po yun kaibigan. Wala talaga yun. Kaya yun lang po. Yun lang ating may share sa araw na to bilang isang... Pero yung natin, i-share natin kahapon mga kaibigan na yung yung Golden Boy Shilton Cross sa Limon 84, nandyan pa po. Kasi may nag-message sa akin kahapon mga kaibigan na boss, kung ako ang kukuha dyan, akong bibili dyan, makarating ba yan dito? Dun sa Benguet. Naku mga kaibigan, yung una kong nakuha sa raid po na Golden Boy mga kaibigan, worth 45,000 yun. Di naman tayo makabili nun kung hindi tayo nabinta yung sakyan natin mga kaibigan. Naipa-ship ko na doon mga kaibigan, pero napakalaki ng shipping po, 5K mga kaibigan na shipping papuntang Benguet po. Di ko lang alam kung saan ang meet up nila mga kaibigan. Kaya yun po. Kahit saan naman makarating lang, pero sa mga talagang medyo malapit-lapit lang, Luzon, mga Visayas lang na 3-5 yun mga kaibigan. Pero sa akin naman mga kaibigan, mayroon kasing dyan, dapat talaga yung shipper saka yung nagpa-ship ay magkasundo talaga, bigyan mo yung number, sila na mag-usap doon para wala kang obligasyon po. Kaya sa akin mga kaibigan, kahit Benguet makaabot yan mga kaibigan, pero sa akin po, kung sino man yung nag-message sa akin kahapon, maabot yan, pero medyo malaki-laki na po yung po. Kuha ka na lang manok na medyo malalapit sa inyo po, marami naman dyan, Luzon yan Sa akin naman, lang yun, cruises lang yun, 2-week cruise lang, pero maganda pa rin yung gawing broadcast po, kasi yung presyo doon, 3K lang. Magpa-ship ka 5K, naku, kuha ka na lang yung manok na medyo malapit-lapit na po sa inyo po, kasi kung ako lang na medyo tayo, ibigay ko na lang po, kasi magbayad ka pa ng shipping mga kaibigan. Kasi ako naman nakapag-ship na rin dyan dati, Benguet, siya po kumukuha sa ating Golden Boy mga kaibigan, na yung medyo nanalo na yung mga offspring niya, kahit inilaban ko ng pure po. Pwede na ako nalaban yung kaibigan natin na subscriber natin, yung nakapanalo sa rapor sa atin, si Mr. Mike Salada. Sir, maraming salamat po. Kaya yun lang po mga kaibigan, yun lang ating mai-update o mai-share sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.